Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. PNP handang tumulong sa House Quad Committee para palutangin si Colonel Grijaldo. Sa ulat, iginagalang ng Philippine National Police ang naging desisyon ng House Quad Committee na i-cite for contempt si dating Mandaluyong City Police Chief Police Colonel Hector Grijaldo. Ito'y matapos na makailang ulit na hindi sikuti ni Grijaldo ang mga pagdinig ng naturang komite na may kinalaman sa madugong drug war ng nakalipas na administrasyon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, handa silang tumulong para mapalutang na si Grijaldo sa pagdinig ng Kamara dahil nasa kanilang restrictive custody ito. Gayunman, hindi na nagbigay pa ng detalye si Fajardo hinggil sa kinaroroonan ni Grijaldo, at tanging tiniyak nito na tatalima sila sa inilabas na desisyon ng Quad Committee ng Kamara. The PNP, we will provide assistance sa Quad Committee to make sure na a-attend po sa susunod po itong si Colonel Grijaldo who remains under restrictive custody po. And the contempt power is, again, within the authority po ng ating legislature, so we respect their decision. Samantala, Toll Regulatory Board nakahanda na sa inaasahang dagsa ng mga sasakyan ngayong holiday. Bukod dito, nakahanda na ang mga tauhan ng Toll Regulatory Board sa inaasahang dagsa ng mga sasakyan at biyahero ngayong holiday season. Ayon kay TRD spokesperson Julius Corpus, simula December 20 hanggang January 3, ipapatupad na ang heightened alert status sa ilalim ng Oplan Biyaheng Ayos kung saan pangungunahan ng Department of Transportation ang pagbabantay sa mga lansangan. Dito ay inaasahang magdedeploy ang DOTR-TRD at iba pang kahanay na ahensya ng karadagdagang personnel sa mga lansangan, toll plaza, at iba pang strategic areas upang umalalay sa mga biyahero. Nakapulong na rin niya ng TRD ang mga toll companies at nangako rin ang mga ito na magdadagdag sila ng mga personnel sa mga lansangan, at mga malalaking toll plaza na kadalasang dinadaanan ng maraming sasakyan. Maliban sa pagbibigay na assistance sa mga biyahero, nakatakda ring umalalay ang mga ito sa traffic management at emergency services. Pinapatiyak din ng TRD sa mga toll operator na maging mabilis lamang ang pagdaloy ng trapiko sa kabila ng ilang mga reklamo sa nakaraan, ukol sa mga ginagamit na radio frequency identification. Ayon kay Corpus, kailangan itong mabantayan ng mga toll operator dahil sa minsan ay nagdudulot ito ng mahaba-habang linya ng mga sasakyan, lalo na kung inaabot ng ilang minuto bago mabasa ang RFID. Una na rin aniyang tiniyak ng mga operator na babantayan nila ang naturang issue. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.